palatanda ng paggalang sa ating banal na spiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Habang dinadalisay ka, wala kang pag-asa, kundi siya pa rin sa buhay mo. Habang dinadama mo ang hirap na pinagdaraanan mo at tinatawag mo ang pangalan niya, tunay na napapadama naman niya kung paano minamahal ka. Lahat ng pinagdaraanan ng tao, hindi kayang liripin ang puso nito. Hindi kayang matarok ng kanyang isipan kung walang espiritong magpapaunawa sa kanya. At kay hirap ngang mawalay sa kanyang espiritu sapagkat matitibag ka ng iyong pag-asa na namamatay at nawawala na. Manghihina ka at mawawalan ng pag-asang lumaban. Kaya't walang dilitibang nasa ng Ama. Lubos na makilala siya ng mga anak niya at patuloy na madama na buhay siya. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Kapag ang pinagdaraanan mo, mga hirap sa buhay ay hindi mo kagustuhan at wala kang ginawa kundi ang magpakabuti, pagkatapos dumaranas ka pa ng mga hirap na hindi mo kagustuhan, ano kaya ang nararamdaman mo? Kung hindi matibay-tibay ang pananalig at pananampalataya mo, matitibag ka na. Subalit, sa kaganapan naman sa iba, kaya sila nagduro sa kasalanan nila. Bakit naman parang baliwala pa sa kanila? Mga mahal, iba't iba ang kaganapan sa lupa. Abang tinatamasa ang sarap, hindi naalala yung hirap. Subalit ang mga nagbabat at nagpapagal sa hirap ng paglilingkod, hindi matarok ng marami, hindi maabot ng karamihan, katawa-tawa pa nga sa iba. Hamak ka ng nilalang, lalo ka pang hinahamak nang di sa iyo'y makaunawa. Subalit, kay buti ng Ama, ang humahanap sa kanya'y nasusumpungan ng katwiran niya. Ang dinadama siya, naabot ang matuwid at nagkakaroon ng buhay ang kanyang pag-asa. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, mapapalad ang sa tuwin ay umaasang lubos sa kanya at lumilihis sa ipagkakasala ng bawat isa. Mapapalad ang hinahanap ay ang katwiran niya at ninanamnam ang mga mabubuting salita niya. Mapapalad ang hindi alintana ang sarili, subalit niloloob na ang Ama ang maghari sa kanila. Mga mahal, iba't iba ang layunin ng tao. May mga taong sa kapwa-tao, mahalaga ang kapwa nila. May mga tao namang kaya pinahahalagahan ng kapwa nila, may pakinabang lang. Iba't iba ang ugali ng tao sa ibabaw ng lupa.
Subalit, sa iba't ibang pag-uugali, tanging Ama lamang ang nakababatid kung sino ang totoo, marapat sa pananaw niya. Kaya halina mga mahal ko, tigibin ang pagtitiwala sa Kanya at ipagkakatiwala naman niya sa iyo ang karunungan para matutunan mo siya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahan, nekkaramaniyahan, nekkaramaniyahan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya pa. Kung minsan, kung sino yung nagtitibay, siyang pilit na inaagaw, ano po? Subalit, ang matibay patuloy lumaban hanggang di namamalayan magtatagumpay. Kung paano po kayo bilang tao pag nangusap ang Espiritu sa inyo, kung minsan hindi nagaganap agad pagdaka, ganun din po kaming ginagamit. Sa amin din ay nangungusap na hindi pagdakay nagaganap. Subalit naroroon sa puso yung matibay na pagtitiwala. At yun ang pinakamahalaga, sapagkat kung hindi po magtitibay ang paniniwala namin, ay hindi na po kayong maglilingkod sa inyo. Totoo po yan. Totoong totoo po. Lalo na kung may mga pinagdaraanan ka. Ano po? Kaya, pinagsuri ako ng Ama, anak, paano ako makakamit ng tao kung hindi ako kinikilala? Paano ako mararamdaman ng tao kung ang hinahanap ay ang mundo, ang pansanlibutan? Kasalanan ko ba kung mapariwara ang mga anak kong minamahal? Hindi ko kagustuhan yan, mga anak. Sabi niya po, sa pamamagitan ng kanyang espiritu, salamat at nakapangungusap ang Diyos na totoo. Kung hindi nga po, sino kayang magtitibay? Kung namang may takot ka sa Kanya, talagang mimithiin mong magtibay sapagkat wala namang ibang Diyos na ikay pagmamalakihan mo siya tapos lilipat ka sa iba. Mamahal, kung nag-iisip kayo kumisan, dumaratal din po sa aming mga lingkod ang nag-iisip. Kung nagtatanong kayo kumisan, dumaratal din sa aming mga naglilingkod ang pagtatanong. Kung nahihirapan kayo kumisan, dumaratal din po sa amin ang nahihirapan. Katulad ko, pag tinanong mo ako, ano ang gusto ko, maglingkod maghapon dito o magpunta sa okasyon? Mas pipiliin ko yung magtungo ako ng dambana, hindi ako nakakaramdam ng pagod. Subalit kapag nagpunta ako sa patay, nagpunta ako sa birthday, parang antok na antok ako, pagod na pagod. Sapagkat pakikipagkapwa yun sa sanlibutan. Pakikitungo yun, pakikisama sa bilang tao. At yun naman ang kailangan mo bilang tao sapagkat kung wala ka ng pakikitunguhan at di ka na makikisama, sino ka't ano ka namang tao? Kaya ibibigay mo yung pakikitungo sa kapwa mo at isasaalang-alang mo yung katauhan nila. Hindi mo muna dadamin ang sarili mo kahit gusto mong magpahinga. Buhay ba ang Diyos? Kaya naman kapag ikaw ay isang taong makatwiran, hindi ako magpupunta, pagod ako. Talagang hindi ka na makakapagkapwa-tao pag inisip mo yung pagod mo. Subalit, kaya mo yun ginagawa, ipinadadama mo yung kahalagahan ng kapwa mo at pagmamahal mo sa kanya, tuwirang bibigyan ka din naman ng lakas ng pangunawa ng Ama. Kaya naman, kung papadama mo yung pagmamahal, dapat hindi rin nanunumbat at nagsusumbat. Ano? Sapagkat kapag nanumbat ka, talagang mahihirapan ka. Kapag binilang mo, talagang mabihirapan ka. Kaya ano man ang ginagawa mo bilang pakikitungot, pagmamahal sa kapwa mo, dapat walang panunumbat, pagbibilang at pagsusuri. Sapagkat kung mayroon nito, hindi ka makasasadsyad. Mahirap ang makitungo sa taong pag-uugali. Madaling pakitunguhan ang kapwa mo, espiritu.
Subalit, ang Espiritu ay hindi nakikita, kaya't hindi lahat ng tao ay makakaunawa sa iyo. Kaya magalak at magpuri kapag nakatagpo kang katulad mo, ang pangunawa, ang pandama. Subalit sa laksang bilang nga ng tao sa lupa, sabi nga ng Ama, hindi lahat ay pare-parehas, pantay-pantay ang pag-iisip at pag-iisip na may pandama. Tama po ba? Mga mahal, ito ngayon ang pakikitunguhan ng mga lingkod. Ito ngayon ang pinagbabatahan ng mga naglilingkod. Yung ang pagnanasa mo'y mabuti, bibigyan ka pa ng masamang pag-iisip. Ang ginagawa mo'y kabutihan, paparatangan ka pa ng hindi maganda. Ang plano mo'y kay buti at makakabuti, ayaw gustuhin ng hindi totoo at tatanggap sa iyo. Sasabihin mo na yung tama, yung hindi makatanggap sa iyo, sasabihin mali ka. Marami ang pamamaraan ng Ama na walang pinagkaiba sa panahon ng Kristo. Inyong pakinggan. Mula kay Marcos, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, "Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda." Iniwan niya sila at pagkasakay ng bangka ay tumawid sa ibayo. Bakit nga hindi sila iiwanan? Hindi pa ba tanda na mula sa langit, samang dakila ang mabuti niyang ginagawa? Ang pagpapakita ng totoong halimbawa na sa kabila ng pangungutya, ginagawa pa rin niya ang tama. Mga mahal, maraming taong mabuti, kaya lang hindi makita ng kapwa niya. Lalo na kung wala siyang pinag-aralan, lalo na kung mangmang siya, mahirap lamang, walang kapangyarihan. At yan ang Kristo. Kaya nga maraming hinanap sa Kanya sapagkat batid na anak ng isang karpintero at hindi nag-aral. At itong mga Pariseyong ito'y isang mahigpit na mga tagasunod ng mga sumusunod sa batas ni Moises. Subalit hindi naman nila sinusunod ang totoo, pinipili lang nilang ginagawa nilang gusto nila. Hindi bagat nakalagay sa banal na kasulatan, masama ang humamak ng kapwa. Wala namang nakikitang masama sa ginagawa ng isang nagpapakabuti at nagbibigay isang halimbawa. Subalit bakit hindi pa rin makita ang palatandaan ng Diyos amang dakila ang may pahayag at may katotohanang nagbababa? Sapagkat wala sa pitak ng damdamin nila ang tumanggap sa mabuti na pahayag at daladala ng isang Kristo. Walang puwang sa isip nilang tanggapin ang mabuting hinahayag na may salitang kalakip na gawa, sapagkat hindi sila totoo. At yan ang pawang katotohanan. Tatanggapin lang ang tao ng kapwa niya nagpapakatotoo kung totoo rin siya. Subalit anumang kabutihan na kagandahang loob na isang halimbawa, kung ang isang taong nagmamahal ay hindi totoo, hindi pa rin magagawa yung tama sa kanyang minamahal na sinasabi. Sapagkat iba yung sinasabi ng bibig kaysa nangungusap na damdamin. Iba yung nangungusap na bibig kaysa nagtatalang mabuti sa puso. Kaya mga mahal, sino nga kayang magpapakatapat at magpapakatotoong nilalang kung taong damdamin at kaisipan ng damdamin ay magkasama bilang katauhan? Mga mahal, ipanalangin nyo ang mga nagpapakatotoo, sapagkat kung lahat ay talusira at mapagpaimbabaw, wala nang magiging tapat sa Ama. Mga mahal ko, mapalad ang mga taong nagpapakatotoo, hindi man maging totoo sa harapan ng kapwa niya at di man magpakatotoo ang kapwa niya. Ang Amang totoo ang nakakakilala sa Kanya. Kaya naman ang totoo hindi nakikipagtalo, hindi nakikipaglaban,
at hindi nagagalit, nahahabag. Sapagkat ang habag na yaon ay pag-ibig. Nahahabag sa kapwa niyang hindi totoo. At yan ang ama, nahahabag sa hindi nagpapakatotoo na makasarili ang layunin at sarili niya ang ginugusto. Subalit ang layunin ng ama, ibigin ang lahat ng mga anak niya. Kaya naman ang isang patutong umibig ang Kristo, hindi makita ng di totoo. Bagamat batid ang katotohanan at ang sinasabi sumusunod sa batas ni Moises. Mga mahal, marami ang tao na sinasabing sumusunod sa Panginoon nila. Gumagalang sa Diyos Ama, subalit lisya ang ginagawa, hindi totoo sa Amang dakila. Mga mahal ko, sino ang matatawag na totoong anak ng Ama? Kung lahat ng anak niya ay magiging talusira, at kung lahat ng anak niya ay walang inalam kundi ang sariling kagalakan, kasiyahan ng sarili. Pagkatapos magdaramdam, magtatampot, magtatanong, bakit siya nagkaganyan? Sino ang may kasalanan? Walang amang nagpakasala para tularan mong magkasala kang anak niya. Walang amang nagpakasama para tularan mong anak niyang maging masama ka. Walang amang may nasang mapahamak ang sinuman, kundi ang amay nagnasa ng kaligtasan. Kaya't ibinabang makatotohanan upang ipasilay sa sanlibutan ang isang palatandaan na siya'y buhay at mabuting ama ng lahat ng nilalang. Subalit ang mga hindi makakita at makadama, wala pa rin ang mabuting ginagawa ng isang hamak na nagpakababa. Subalit ang nakapaloob sa kanyang katauhan bilang Jesucristo ay hindi nila nakilalang ito'y puspos ng Espiritu. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Mapapalad ang hindi nagkukunwari at sa kapwa'y nakipagtotoo. Ang amang dakilang totoo tapat kanino man, siyang sa kanya'y magpapagalak at aaliw sa kalumbayan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga tulad ng Kristo, hinamakman, kinutyaman, kung makatotohanan kang tulad niya na nagnanasa ng kabutihan, ituloy mo pa rin katulad niyang nagpatuloy sa gampanin. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ang mga kumikilala sa may umaasa sa gagawin at hiwaga niya. At sa kabila ng mga pinagdaraanan, nagtitibay na nananalig pa rin sa Kanya. Kaya naman sa kanilang katapatan, isang araw ay pinalaya sila. Nagsumigaw ang kaluluwa at katawan nila kay buti mong Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, ganang katauhan di sasambitin ito. Ganang pagkatao'y walang iuulat sa inyo. Ganang hindi nyo nasisilayan kung paano nangungusap ako. Marinig nawa ninyo mga pusong bato. Magliwanag nawa mga dilim na isipan. Sa gayo'y matatanto nyo ang katapatan ko sa inyo. At makagawa ninyong maging ganap at totoo. Sa pagsamba sa Amay, malulubos nga kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang may pandinig sa inyo'y nakarinig upang manamnam niyong tuwiran ang marapat tupdin sa inyong damdamin, sumibol na ganap, pagnanasang Amay, inyo'y makamtan. Buhay po ba ang Diyos? Bilang isang apo punching, dumatal po sa akin ang paggising ko, mananalangin na lang ako. Hindi ko na inisip ang magpuri, di na ako nakakapagpuri, aminado po ako.
Talaga pong ilang linggo yan, hindi ako nananalangin lang ako. Kasi sabi ko, sa isip at damdamin ko, parang tinatalo ako na, ay, antok na talaga ako. Sabi ko, Panginoon, nakikita mo po ako kung anong ginagawa ko. Naririnig mo po mga sinasabi ko. Patawarin niyo po ako. Siguro naman po, sapat na po yung bago ako natulog. May dinatalan pa pong minisahihan. May binahaginan pa po. At pagmulat po ng mata ko, alam niyo po kung anong oras ako natatapos doon, parang tao na ako nangatwiran. Subalit, alam niyo po ba, parang palagay ko, totoo yun. At parang kala ko, tama yun. Hindi ako tinutugon ng Espiritu. Kanina po, parang napagnilayan ko ang sarili ko, mali ako. Nagmamagaling na ako sa sarili ko nun sa Ama, pero hindi ko sinasabi sa kapwa ko yun. At pagkatapos ay sinabi ko, Panginoon, ibigay mo ang pag-alab na ikaw ay purihin ko sa kabila ng antok na antok ako. Tulungan mo po akong magkaroon ng tinig na maawitan kita. Alam niyo po, nagising ang diwa ko, lumabas ang tinig ko, napuri ko siya. At doon ang usap, kay sarap. Bakit? Sapagkat kung minsan, may mga taong, ba't sinabi, hindi pa natutupad? Sabi ko sa Ama, ba't po ganon? Ba't ako, hindi naman ako nagtatanong sa iyo kung minsan, ba't di pa natutupad yung sinabi mo? Ba't sila tanong ng tanong, ba't hindi daw natutupad? Ako po ba nangusap doon? Di naman ako nanghula at hindi naman ako manghuhula. Kaya nga po, sabi ko, Panginoon, wag mo nang ibigkas ang bibig ko, wag mo na pong buksan ang bibig ko kung hindi po marapat misahiyan ng tao na yun. Sapagkat nagkakasala lang, pinagkakasalahan, hindi ko naman po hinula-hula yung sinabi ko sa kanya. Kaya po, kay bait ng Ama. Kung nakikita nyo siguro, may kinakausap, mayroong hindi. Sapagkat, hindi rin naman namin gustong mangusap sa inyo Kaming mga ginagamit, hindi naman namin gustong manghula, tama-tama at mali-mali sa inyo Sapagkat napakahirap mangusap sa tao, lalo na kung yung kakausapin mo'y bulag, bingi. Patay pa sa katotohanan, para ka lang nagsasalita sa hangin. Subalit, ito ang misyon Ito ang gampanin mo. Kaya po, susuriin din ninyo, ba't binahagi ito ng Espiritu? Yan po ang tao. Kung minsan akala mo, totoo ginagawa mo, katulad ko po. Akala ko, nangatwiran na. Kasi po, may sinagot ako sa Viber kako, may sinagot ako sa FB, may sinagot ako sa Skype. Antok na po ako. Siguro naman, Panginoon, nakita mo na yung ginawa ko. Aba, hindi pala tama yun. Nang itinuwid po ako, natuwa ako. At pinangusapan, sabi niya, anak, para ka ng hambing sa taong nagbilang noon. Sa palagay mo'y tama ka, pero hindi anak. Ay, Diyos ko, salamat po, tinuwid mo ako. Salamat po. Sapagkat bilang tao, doon sa oras na inaantok ka na, may tatawag sa'yo, abay talaga namang maiinis ka. Subalit, dahil natatakot ka, iiral pa rin yung pagsagot mo. Kaya lang parang labag sa kalooban mo, kaya hindi ka mapuspos. Mga mahal, kung palang maglilingkod ka at parang napipilitan ka lang, talagang di ka mapupuspos ng kabanalan. Di ka mapupuspos ng Espiritu. At bakit niloob ko, anak, na mangyari ito sa iyo? Para iulat mo sa kanila. Ipahayag mo sa kanila. Ang tao'y mapangatwiran, ganawa ko kay ganun. Nagawa ko na kay ganun. Para sa kanila'y sapat na. Sa akin, anak, hindi pa. Pag nilayan mo ang ginawa ng anak kong si Jesucristong sinusundan ninyo, wala siyang sinabing ako'y napagod na, nahihirapan na. Ba't niyo ako dinudusta, hinahamak? Ang totoong sa akin, anak, kumikilala, hindi siya nangaagaw ng damdamin ng kapwa niya.
Kung hindi ako ang bayaan niyang magsilid sa damdamin ng kapwa niya para ibigin siya. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, kapag ang Ama palang hinintay mo, na mahalin ka nung gusto mong mahalin ka, kay sarap naman pala sa pakiramdam na hindi ka maghanap na mahalin ka niya. Totoong totoo po. Pag umira lang pagkatao niyo, marami kayong hahanapin. Kaya ang sabi ko po, Panginoon, inhalimbawa mo na naman ako. Akala ko'y tama yung ginawa ko, natutulog ako, nagigising ako, nananalangin, di na nagpupuri. Kala ko'y tuwan-tuwa ka sa ginagawa ko at pinararayaan mo ako dahil pagod na ako. Hindi, anak. Kailangan hanapin mo ko sa tuwina. Kailangan damhin mo ko sa tuwina. At huwag maging sapat para sa iyo ang ginagawa mo. Sapagkat kapag naging sapat na para sa iyo, manghihina na ang pagtupad mo. At hindi mo na pagnanasahan ng iba pa. Sapagkat para sa iyo'y tama na, kontento ka na at sapat na ang ginawa mo. Mali pala, mga mahal ko. Kailangan pala, huwag kang makontentong tama na ang ginawa mo. Sapat na yon, malulugod na sa iyo ang Ama mo. Kundi habang palang araw at buong magdamag, lagi mong hilingin sa Kanya, ano pa ba ang kulang ko? Ano pa ang magagawa ko? At ano pa ang dapat kong gawin para sa iyo? Kapag nakontento ka sa ginawa mo, daratalang araw na sapat na yung ginagawa mo, subalit siya may kulang na kulang pa. Kapag nasiyahan ka na sa ginagawa mo at palagay mo'y totoo ka na, hindi na mararagdagan ang karunungan mo sapagkat kontento ka na. Kaya, hambing sa nag-aral at nakagraduate, yung mga nagsusumikap na gusto pang maraming matutunan, kumukuha pa uli. Naghahanap pa ng maraming karunungan. Kaya lamang huwag mo anak, ibase ang karunungan sa lupa at karunungan sa akin. Ang karunungan sa lupa ay nagsusunog ka ng kilay. Gumugugol ka ng salapi. Subalit ang pagsusunog ng kilay na iya'y pangtaong sanlibutan lamang na kailangan mong matutunan. Ang sa akin, anak, hindi ka magsusunog ng kilay. Hindi ka gugugol ng salapi. Hindi kailangang mapagalang utak mo para gamitin mo ng gamitin, magmemorya ka pa. Kundi, patuloy ka lamang magmithi. Patuloy kang magnasa. At patuloy mong hanapin ang pandamang mainam na kaloob ko. Huwag kang maging kampante. Huwag kang maging kontento na dahil mayroon ka na at ginagamit na kita, sapat na yun, anak. Kaya kung minsan maraming naliligaw, kontento, tiwalang-tiwala sa sarili, subalit katotohanan, lisyan ang ginagawa nito. Mga mahal, yan ang Diyos Ama. Lahat ay tuturo niya sa mga nagnanasang maging totoo sa Kanya. Ituturo niya at itatama ka, itutumpak niyang pag-uugali mo. Itatama niyang damdamin mo at ang isip mo'y palalawakin ng pangunawa upang ganap mo siyang maabot. Na walang pinagkaiba sa mga Pariseyo, ang pinag-aralan nila ay 10 utos ng Diyos. Ang tinalakay nila ay ang mga kautusan ni Moises, subalit hindi nila nararamdaman ang Ama. Kaya hindi nila masunod ang kalooban niya. Nag-aral sila bilang tao kung anong batas at katotohanan, subalit walang espiritu ng katotohanan sa buhay nila, kaya't di magbago bilang tao. Subalit ang hinahamak at tinuhusga, puspos ng Espiritu Santo, puspos ng katalinuhang mula sa Ama. Kaya naman ang ginawa ay para sa mabuti at ikabubuti ng lahat. At ang hindi nakatanggap, yaong ang palagay sa sarili, totoong ginagawa nila. Yaong palagay sa sarili, tama sila. Subalit sa kalooban ng Ama, sila'y mapagkunwaring tao, sapagkat pinipili nilang ginagawa nila at ginugusto nila ay ang gaan at kagaanan lamang. Subalit ang isang totoong Kristo at nagbaba ng katotohanan ay pinakita ang katapatan kung paano magmahal, ang makatotohanang gawa kung paano tutupad, at ang mabuting balita'y ginawan niya ng buhay sa pagpapasagawa
at pagsasabuhay ng mabuting halimbawa. Mga mahal, nawa, huwag kayong matulad sa mga Pariseo na wala nang hinahanap kundi ang makikitang mali sa kapwa-tao. Subalit ang sarili hindi nakikita at nasusuri. Isa palang huwad, mapag-imbot, mapagmagaling, mapagmaralik. Ito ang ayaw ng Ama. Ang masuri mo ang kapwa mo, ang sarili mo'y di mo sinusuri. Ang nais ng Ama, lagi kang handang makinig sa Kanya at laging handa mong tuparin ang Kanyang kalooban. Hindi ang nais mo'y handa ka makinig sa kapwa mo. Kung may pakinabang, susunod ka sa Kanya. At kung walay, iyong iiwan. Mga mahal, ang lahat ng nakipagtotoo sa panahon ng Kristo na kinabang. Subalit na kinabang man ay patay na rin sa panahon ngayon. Sa makatwid, walang mabubuhay sa buong panahon, kundi lahat ng pakinabang na yaon ay kinamta ng kanilang kaluluwa at ng kanilang pamilyang mga iniwanan na natutunan ng mabuting aral at naalayan ng mabuting halimbawa. Mga mahal ko, napakahalaga ng isang mabuting halimbawa, napakahalaga ng mabuting aral, kaya lamang hindi bumubuti at hindi magaganap sa mga taong talusira. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat may mga taong mapagmagaling mapagpakita ng mabuti sa harapan ng kapwa. Subalit ang totoong nilalaman ng isip at damdamin ay hindi totoo pawa. Mga mahal, sa takdang panahon, hahatulan ng Ama lahat ng Kanyang mga anak at siyang magbibigay ng tuwirang gantimpala sa mga matatapat. Subalit ang iyong kapwa, anumang kabutihan mong ginawa, kapag nakita nila na sa palagay nila'y hindi ka tama, ikaw pa'y masasabing isang masamang kapwa nila lang sa lupa. At yan ang pawang katotohanan. Kung ikaw naman ay totoo at tapat, ano man ang ibintang at sabihin ng kapwa mo, patuloy mo pa rin tutuparin ang mabuti. Kung totoong mabuti ang puso mo at kung malinis ang isip mo. Sumainyo ang kapayapaan. Kaya dito nasusukat ang nakakapagtotoo at dito rin nakikita ang totoong tao. Ang pakikipagtotoo niya ay hindi lamang sa kapwa niya, kundi masigit sa Diyos Amang wala siyang nakikita. Subalit nakapagtuturo sa Kanya ng mabuti sa isip at damdamin niya. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, sapagkat hindi nasusukat sa kayamanan, karunungan at kapangyarihan ang kaligtasan, kundi sa pakikipagtotohanan. Sapagkat ang Amang lumilirip ng damdamin ng sinuman, siyang nakatatarok ng kaisipan, kaya't siyang nakababatid ng tapat na nilalang. Ang may pandinig ay nakarinig, mapapalad ang sa palagay nila ay wala pang ginagawa, kaya't patuloy na maghahanap ng gagawin upang ang Ama ay malugod pawa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Kaya ano ang ginawa ng isang Kristo nang makita niya ang mga ugali ng kaharap niyang mga Pariseo? Nakipagtalo ba? Iniwanan. Ano nga namang mapapala niya sa taong kalbo na walang masabunot ito? Kayo po, kapag may kaaway ka at walang pangunawa, pinipilit mo yung sayo, hindi naman niya maunawaan, di mo ba iwanan? Kung isa kang taong pusakal at isa kang taong masama ang pag-iisip at damdamin, ay hindi ka titigil hanggat hindi mo siya napapatay. Subalit kung may takot ka sa Ama, mahahabag ka sa taong walang pangunawa, kaya ang gagawin mo, hindi mo na lang siya kikibuin, iyong ipapanalangin, hindi mo siya susubukan at ditindi ang damdamin mo hanggang tumaas ang presyon mo. Kung hindi, sasabihin mo, bahala ka sa buhay mo. Buhay ba ang Ama?
Buhay ba ang Ama? Totoo po ba yan? Nako, kapag ang ugali mo ang umiral, talagang magningit-ngit ka kapag yung sinasabi mo, totoo, tama ang sinasabi mo. Pag hindi nila pinakikinggan, pag hindi nila maririnig ang totoo, tayo tanggapin, makakapag-ngit-ngit, ano? Pero alam niyo po ba, ang isang Kristo hindi nag-ngit-ngit. Naawa. Kaya ang ginawa, tinalikuran, iniwanan. Eh, sino naging mukhang kawawa? Eh, di yung mga huwad. Buhay ba ang Ama? Mga mahal. Kaya, mayroon po bang gumagawa sa inyo na mga kapwa-tao ninyo? Ang layunin mo'y mabuti, hangarin mo'y kay buti, pagkatapos tinatawanan ka ba? Sisikit ba dibdib mo? Magngingit-ngit ka ba? Magagalit ka ba? Magdaramdam ka ba? Abay, talagang hindi dapat. Sapagkat kapag ginawa mo yon, tao kang isang katulad din nila. Subalit, kung ang gagawin mo, iwanan mo na masaya puso mo, tatalikdan mo na ipapanalangin mo, baka sakaling pag ginusto ng Ama at nakita katapatan mo, isang araw siya mismo magigising sa katotohanan, aaminin niya kanyang kasalanan. Buhay ba ang Diyos? Oh, kapag ba kayo ay may binibigay at di marunong magpasalamat man lang ang binigyan nyo, kayo ba'y magagalit? Kapag nagalit kayo, hindi totoo pagbibigay nyo. Kaya kapag binigyan mo ang isang kapwa mo at walang utang na loob, hindi marunong magpasalamat man lang sa'yo, purihin mo ang Ama. Sapagkat sa ginawa mo, nagawa mo yun dahil sa Kanya. At kung totoo sa puso mo, wala mang gumanti sa iyong kapwa-tao, siyang gaganting masigit sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, ang isang nagpapakatotoong Kristo, hindi man natigatig sa salita ng tao. Kahit anong hinahanap nilang isang senyales para masabi mong galing sa langit ang ginagawa mo, hindi nagsabing, huwag mo akong subukan, baka patayin kita nang hindi mo namamalayan. Samantalang kung gugustuhin, salita lang niya'y nakamamatay. Buhay ba ang Ama? At salita din niya'y nakabubuhay. Subalit nang dahil walang kayabangang taglay at puspos ng espiritu ng katotohanan, ni hindi man lang nagsalita ng kung ano-ano sa nilalang. Nawa, pakita nyo mga mahal kong nasa espiritu, na ang espiritu nga sumasa inyo ay mabuti. Sa gayon, mapapatotohanan ng Ama, may mga anak siyang matatawag, sapagkat ang espiritu niya ang nangingibabaw, nagahari sa mga tapat niyang anak. Kung nagkukunwari ka, sino dinadaya mo? Niloloko mo? Kapwa-tao mo? Kung nanlilinlang ka, sinong dinaya mo? Kapwa mo nilinlang? Hindi. Masigit na dinaya mong sarili mo sapagkat alam mo ang manlilinlang na tao, may wakas ito at may hangganan lahat ng di mabuti. Kaya't gagawin mo pawa ang totoo at marapat kung tunay kang sa Ama'y nagliwanag ng kanyang bahaging espiritong walang maliw. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya napakasarap matutunan mo ang ugaling nais ng Ama sa iyo. Kapag ito'y naramdaman mo, ang dating si ikaw, ganap na magbabago. Ang dating maraming layunin at nagkanda utal-utal na eka, yan ang taong kumisay nagsisinungaling. Nauumal, nauutal, subalit hindi niya mabigkas dahil iniisip ay sasabihin. Kung lahat ng adhikain ay marapat at totoo tumpak, di ka mawawala ng mabuting iisipit gagawin. Buhay bang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran. Kaya naman ang taong totoo, saan man dako magtungo, walang kinahihiyaan. Ang taong tapat, saan man magtungo, walang katatakutan. Sapagkat ang ginagawa niya, batin niyang walang ikapahahamak.
na kapwa niya kung makikinabang sa kanya, ang Ama magpapala sa kanila. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Sa palagay nyo, bakit maraming tinanong ang Pariseo? Sapagkat ang palagay nila, ang isang Kristo ay nagkukunwari at labis-labis na may tiwala sa sarili at ang akala nila ang ginagawa ay nilalamangan pa si Moises, nilalamangan pa ang Diyos Ama. Ang hindi alam ng mga hunghang na Pariseo, ang mismong hinuhunghangan nilang pinaparatangan ang may taglay ng katotohanan. Buhay ba ang Ama? Ganyan ang tao, kamangmangan sa lupa, katalinuhan sa mang dakila. Subalit katalinuhan sa lupa, kamangmangan sa kanyang pananaw. Kaya't ang layo ng tao ay di layo ng Ama, at ang layo ng Ama maging layo nawa ng bawat isa, upang matama't matumpak ang buhay, magliwanag na ganap. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't ginagawa mo ba'y mabuti? Subalit, sa iyong diraranas ay nanghihina ka na? Para ka nang nais magkasala? Pumikit ka ng tapat sa puso mo. Damhin ang pag-ibig ng Amang umakay sa iyo sa mabuti. Nang sa gayoy di madimla ng isip mong tinatalo ng demonyo at ibigay sa iyo muli ang maalab na pagnanasa na siyang damhin at kilalanin ng mabago takbo ng isipan. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko, sapagkat ang dilim at kapwa dilim, kailan may walang babanaagin ang taong tumutungo sa dilim. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na wagas at tapat kung umibig siya. Walang maliw, walang kupas, noon, ngayon at kailanman. Buhay na hindi napaparang, buhay na hindi mamamatay. Kung kikilalanin lamang, tao'y maliliwanagan. Kung dadamhin lamang,
lalakas ang kalooban. Kung paniniwalaan lang ang kanyang kapangyarihan, imposible man, gagawin niyang posible kanino man. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, malubos ang galak nyo. Buhay po ba ang Diyos? Bilang tao, dumarata lang kung minsan ay tukso. Parang gusto'y patitig ang kapwa mo. Tingnan mo nga kayon, tingnan mo kayon, tingnan mo. Kaya nga sinabi, magbulag-bulagan ka. Sapagkat kung lahat ng nakakakita ang tinitingnan ay ang gawa ng kapwa niya, ay mabuting pang ang bulag na siya. Sapagkat walang magiging mabuting anak ang ama. Kaya sinabi niyang mapalad pa ang bulag na siya ay maliwanag ang pag-iisip. Buhay ba ang Diyos? Subalit, pwede palang maliwanag ang mata mo na magliwanag din ang pag-iisip mo. Pwede palang maliwanag ang iyong pag-iisip na magiging mabuti ang iisipin mo. Kaya lang, ito nga ang buhay sa lupa. Gumawa ka ng tama, ang di gumugusto sa'yo at di ka gugustuhin, mali pa rin sa pananaw niya. Kung gusto siya ng mga Pariseyo at hindi naiinggit sa siyang Kristo, kaya pag pumasok ang inggit, patay ka na, nalalaso na ang isip mo. Pag pumasok ang pag-iimbot, patay na ang mabuting gagawin mo, sapagkat pag-iimbot na lang ang sa isip mo. Kaya dapat anumang pumapasok na mali sa isip, lalabanan ng taong may isip. Buhay bang Ama? Sa gayon, kung lahat lamang ng ginagawa ng tao'y pinagninilayan muna, walang mapapahamak na anak ang Ama. Kaya lamang kumisan, adhikain ng damdamin, pagnanasa ng katawan, pag-iisip na makasarili, sinusuong ginagawa ang lahat ng gusto't nasa. Wala nang pasubaling dumudulog man lang nagtatanong, tama ba ginagawa ko? Marapat ba ang gagawin ko? Kaya naman, kamukat-mukat mo, ikaw din mismo mahihirapan sa ginagawa mo. Mga mahal, kung tao lamang ay marunong magnilay at magbulay, walang madidimla ng kaisipan. Kung tao lamang ay patuloy na nakikinig sa mga mabubuting salita at mabubuting aral, walang taong magugulumihanan. Kaya lamang, pumunta ka na ng pinakamahirap akayin, mga taong magagaling. Buhay ba ang Ama? Sa mabuti na layunin, hindi mo maitatama ang taong magaling. Sapagkat wala kay tatama sa kanya, magaling siya. Subalit sa pananaw ng Ama, mayabang pala siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kapag ang tao'y mayabang, hindi pala lamang. Subalit kapag ang tao'y nagpapakababa, itataas ng Amang dakila. Alin ang mas mainam? Ang itaas ka ng kapwa mo na may hangganan at balang araw baka mapahiya ka, o ang Ama mismo, ang bayaan mong sayo ay magpuri sa mabubuting gawa mo. Buhay bang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama, at ito ang ginawa ng isang Kristo. Hindi pinakilala ang sarili, kundi sa mga pahayag, sa mga niluluwal sa kanyang bibig, ang pahayag na mula sa Ama at pagsasabuhay sa mga salita niya, ang isang halimbawang dapat ay isang palatandaan ang nakita ng mga Pariseyo. Subalit, nang dahil sila'y bulag sa katotohanan, hindi nakitang mabuting halimbawa upang maging tanda sa kanilang pananaw na ang isang ibinaba na anak ng Ama sa lupa na nagkatawang tao ay sa kanyang totoo nagmula. Mga mahal, kung minsan ang tao maraming hinahanap sa kapwa-tao, marami pang sinusuri bago tanggapin, bago paniwalain ang kanyang sarili, bago maniwala kung isa ka bang mabuting
pastol, mabuti kang isang lingkod. Hindi mo ba madarama at makikita ang totoong lingkod sa makatwid? Kung hindi ka totoong lingkod at tapat na lingkod, hindi ka rin tatanggap sa totoong lingkod. Sapagkat hindi mo nakikilala ang totoo at katapatan ng kapwa mo, sapagkat wala sa puso mo. At yan ang tao. Subalit sa Kristo, walang pasubali. Tinupad, ginawa pa rin ang marapat upang magpatotoo sa dakilang Ama. Siyang buhay, siyang galak at ligaya. Mga mahal, mapapalad ang nakikipagtotoo sa hindi nakikita, kaysa sa kapwa niyang kaya lamang gumugusto'y may pakinabang pala sila. Mga mahal ko, walang hindi liliripin ng Ama at walang hindi tatarukin. Kaya mapapalad ang taong gumugusto sa kapwa niya. Mayroon at wala na maibigay sa kanya. Masaya at maligaya ang puso niya dahil ang Ama naghahari at siyang mangunguna sa bawat isa. Kaya naman sa bawat araw na makatotohanan sila, tinuturo ang marapat, binibigay ang dapat upang ang buhay nila ay maging may galak. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, ang taong sa kapwa-tao kahit kanino'y patag lang ang pandama, walang hirap sa kaloobang madarama siya. Subalit kapag ang kapwa niya, sino mang kaharap ay para bagang hindi siya kampante, hirap na hirap ang isip niya. Mga mahal, ang nais ng Ama, kung papaano inibig mo ang kapwa mo, na inibig mo siya, makitang totoo ang tinuran mo. Mahal na mahal ko kayo. Subukan ninyo mga mahal ko, isa kang malinis at patag ang isip mo, at ang damdamin mo'y mabuti sa kapwa mo. Sino man ang kasama mo, maging sino man sila, masaya pa rin na nakikitungo ka. Subalit kung hindi totoo, sigurado, ilag na ilag ang katawan mo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. At yan ang ginawa ng isang Kristo. Lahat ng tao'y pinakitunguhan, masama at mabuti sa palagay niya. Kaya naman, ang hindi totoo silang nahirapan. Ang maraming paratang silang nasaktan. Subalit, siyang nagpapakatotoo, sakit at dusa man ang dinaanan at dinakbay sa sanlibutan, kalwalhatian pa rin ang nakamtan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kapag may nararamdaman kayo, huwag kayong laging nagngingit-ngit, sapagkat lalo lang kayong sumasama ang pakiramdam. Subalit kung may nararamdaman kayo, nagiging masaya pa rin ang puso nyo at panalangin ay nasa inyo, di nyo namamalayan, nakakalipas ang oras nyo, masayang masaya kayo. Tinuturo lahat sa inyo ang sikreto ng dakilang amang ama ninyo. Kung di pa ninyo matutunan ito, nasa sa inyo na tao. Sumayinyong kapayapaan, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Yamang naituran mo amang marapat sa kanila,
Tuwirang ikaw ang nakalilirip sa bawat damdamin at isipan. Ilagak mo sa kanila ang marapat, o Ama ko. Sa ganang hindi nila kaya, ikaw lahat ang makakakaya. Sa lahat ng anak mong sa'yo'y tuwirang nagpapakatapat at nagiging ganap na makatotohanan, ipakilala mong ganap ang sa'yo'y kapangyarihan, sila'y palayain mong tuwiran. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At sa mga hindi pa maliwanag ang katotohanan, pasibulin mo sa kaisipan ng marapat, mawawaan nilang ganap. Ang sayo ay tumpak at dapat na maabot ng mga anak mong nilalang sa lupang ibabaw. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, magpakailan paman, mataong kanyang mga minamahal. Halina kayo, kayo ay magnilay, magbulay sa aking tinuran. Bawat araw ng inyong buhay na tinataglay, ilagak nyo sa Amang mahal, siyang tuwiran nyong asahan. Anuman ang sa inyo'y nakakamtan, hirap dusa man, kayo'y mag-alay ng parangal at papuri, pasasalamat sa Kanya, upang ganap nyong madama siyang Amang pinakamabuti. Mabuti ang pagnanasa, walang iba kahit kanino pa ang handog niyang totoo, maliban ang mahalin na mahaling ganap sila. Buhay bang Ama? Bakit po ako dito? Nakakasilaw po yung yung sasakyan na yon. Kaya lang ay matatapos na, ipabayaan mo na diyan. May istorbo pa yung may-ari. Buhay bang Ama? Dahil mabuti ang Diyos, dakila ang Diyos. Katulad niyang ilaw na yan ng salamin na, yung liwanag. Alam mo nang nakakasakit sa mata mo, tititigan mo pa. Sinong tanga, yung ilaw o ikaw? Kumisan ang tao, alam niyang kasalanan, ginagawa niya. Pagkatapos, hindi niya maalala. Tapos paiyak-iyak kapag katapos ng lahat. Dapat ay hindi. Mga mahal, tandaan po ninyo, kumisan ng tao, kain ng kain, kain ng kain. Masarap masarap. Sa sobrang kain, sumakit ang tiyan. Sino may kasalanan? Yung pagkain. Tandaan po ninyo, anumang labis ay masama, anumang kulang ay di tama. Kaya ang Ama'y nagbibigay ng labis na pagmamahal para maramdaman ang lahat ng kalahat-lahatan. Subalit kailanman ang labis sa ugaling hindi tumpak kanyang kinakalos. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya kung wala kang alam mong masamang ginawa, hindi ka mababahala. Kung alam mong ikaw ay may ginawang hindi tama, dapat mo nang pagnilayan kung paano ang gagawin mong ikay makabawit, makausad, makapagtagumpay. Sa gayon, kilalanin mong magbibigay tagumpay sa iyo, bibigay niya pa rin ang kapatawaran at ikay kanyang isasadsad. Buhay bang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya nga, nagpatawad ang Kristo. Tinalikuran ng mga sutil na tao, subalit hindi niya nalimutang ibigin sila. Nawa ganon din kayo, wika ng Ama. Talikuran mo man ang kapwa mo, subalit mahalin mo pa rin sila. Huwag yung tinalikuran mo, pinatay mo na sa puso mo ang pag-ibig sa kanila. Sapagkat walang puwang ang pag-ibig mo dahil di mo sila kaano-ano. At wala kang malasakit dahil hindi mo sila totoong iniibig. Ang may pandinig ay nakarinig. So may inyong kapayapaan, pagharian kayo,
Kaya kung lahat ng tao ay magkukunwari sa paglilingkod, paano may bibigay ang tapat at totoo kung walang pag-ibig? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan ang Ama bumubuhay ng pagmamahal, ang Ama ang nagbibigay ng liwanag, ang Ama magpapalakas sa kahinaan, kaya't kung tatanggapin mo Espiritong Banal, sa iyo'y ganap, mananahan, pagpalain kayo. May tanong po ba? Walang tanong? Baka kayo bukulan. Oh. Pag tinanggap nyo ito, mag-wish ka na. Panginoon, nawa po tulad ng makopa, matutunan kitang mahaling tapat. At habang kinakain ko ito, buksan mo sa puso ko ang marapat. Magkaroon ako ng isip na mainam at ituro mo ang paraan sa aking buhay. Makalaya ako sa kamalian. Buhay bang Ama? Ibigay mo rin sa akin ang dapat upang ako'y magtagumpay na ganap. Ako'y tulungan mo turuan nang ako'y makapamuhay ng mainam. Ako'y gawin mong marapat mong anak upang sa'yo'y wag mawalay. Ako'y gawin mong matatag at matibay sa kabanalan nang ako sa iyo ay ganap na maging lubos at marapat. Kumilalang ganap na hindi mawalay, makatanggap sa buong buhay, ako'y sa iyo'y hindi magtatalusira. Buhay ba ang Ama? Sa ibang may puno niyan, laglagan lang yan, nangangabulok. Pero sa inyong nagpapahalaga, mapalad kayo. Buhay ba ang Ama? Ayun, dinurog na grasya. Manalig kayo, binigay na. Oy, magaling na ikaw. Magaling na ikaw. Oh, ay kabait. Kanya-kanya lang kanya-kanyang pagdalisay lang yan eh. Kaya lang, kanya-kanya rin kapit sa Ama. Ano po? Kumbaga sa sumasagwan, at may nakasakay na sa bangka na sinasagwan, kanya-kanyang nervyos. Naku po, Panginoon, itong sumasagwan ng aming bangka, baka kami matiyab. Pero yung mga matatag matitibay na nangahawakan, na hindi sila pababayaan, nung naghahawak ng sagwan, aba, sila'y makasasadsad, makakausad. Sino bang manibela ng buhay nyo? Ba, manalig kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya tulad sa bangkero, mayroong nagsasagwan at mayroong mga sumasakay. Pagkasakay, Diyos ko po, puro Diyos ko po. Meron naman sumasagwan na tahimik, hindi nagsasalita, at umaasa siyang isasadsyad siya ng Ama, panayang panalangin niya. O sino? Sino ang masaya? Yung nananahimik na panayang panalangin o yung salita ng, Diyos ko po, Diyos ko po. Mga mahal, merong taong wala na sinabi kundi, Diyos ko po, wala naman sa puso Diyos niya. Buhay ba ang Ama? Tama ba, Aaron? Paano mo mapapatotohanan yung salitang banal na sinabi? Manampalataya kang tapat at manalig. Sapagkat sa pananalig at pananampalataya, maraming nagaganap na marapat. Totoo naman po yun eh. Sa palagay nyo po, o sige, inatasan ka. Kung hindi ka naman nagtitiwala na hindi ka pababayaan ng nag-atas sa'yo, makatutupad ka ba?
sa makatwid. Kaya ka tumupad, nagtitiwala ka dun sa nag-ata sa'yo na hindi ka pababayaan. Kaya naman, kung patuloy mong pinakikita sa kanyang katapatan sa kabila ng iyong mga pinagdaranan, pinakikita niya rin naman sa'yo, hindi ka pinababayaan. Buhay ba ang Ama? Oh, hindi ka man lingkod, subalit nananalig ka't nagtitiwalang may Diyos ng pag-ibig. Mawawalan ka ba ng pag-asa? Wala kang Diyos pag hindi ka nagkaroon ng pag-asa. Hindi totoo yung pananalig mo pag nawalan ka ng pag-asa. Halimbawa, ang mga anak mo, nakikita mo ganito at ganyan. Naawa ka sa kanilang buhay. Anong magagawa ng awa mo? Panalangin mo sila. Manalig ka sa Ama na ituro ang paraan para sa buhay nila. O halimbawa, sinabi sa iyo, magaganap ito, ngunit hindi pa pinatutupad. Magagalit ka na ba? Ba, kung magalit ka ba, may pupuntahan kang ibang Diyos. Anong dapat gawin? Sa kabila ng lahat, sa pagbabata mo at paghihintay, maging matapat ka hanggang sa hindi mo namamalayan. Ikaw pala'y nakalayang ganap. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, walang makapagpapahayag ng totoo at marapat kung walang naganap na mabuti sa mga nagmamahayag. Totoo ba yun? Katulad ng Kristo, bakit naiulat niya ang mga bagay na totoong ginawa niya sa lupa? Sapagkat nakita niya sa Ama kung sino ang Ama. Nakilala niyang ibinaba niya ang katotohanan para sa mga anak niya. Kaya nagtibay siya sapagkat alam niya ang Ama ang kasama niya. Alam niya ang Ama pinaglalaban niya. Hindi ba nakilala ang sarili niya at napakilala niya ay ang Ama na dapat makilala ng lahat. Ang Ama ang siyang magbibigay laya sa kanya. Kaya naman, ang ginawa niyang kalayaan para sa mga alipin na inaalipin sa dilim, nagkaroon ng mabuting nakamtan. Yung mga hindi tumanggap, naniwala, patuloy na inalipin ng dilim. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumayinyong kapayapaan? May tanong po ba kayo? Ikaw ba'y natitigatig, nababahala, nalulumbay? Bakit? Mayroon po akong problema. O sino lulutas niyan? Kapwa mo. Lalo na kung walang dadamay na kapwa mo sa'yo Pagtatawanan ka lang. Susukatin ka lang. Lilibakin ka lang. Subalit, kung talikdan ka man at iniwan ng sino mang iyong inaasahan, subalit ang Diyos mo'y nagpakatapat kang tuwiran, siyang natitirang may magagawang hindi magagawa ng iyong kapwa. Pakatandaan ninyo, kaya hanapin siyang makatotohanan, tanggapin siyang totoo at banal, upang ang lahat ng sa inyo'y pasanin, isadsad niyang tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Tulad ng Kristo, matapang na sinabi, anong palatandang sinihintay ng mga taong ito, mga lahing ito? Sapagkat alam niya, ang mga lahing yun ay lahi ni Kung lahi ba sila ni Abraham, di sana nakilala siya. Anong hinihintay na palatandaan ng mga lahing ito? Sabi niya, tama po ba? O kayo po, ano ngayong palatandang hinihintay niyo na totoo ang gawain ito? Wala kayong masagot? Bahala na kayo. Buhay ba ang Ama? Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Ang tao, kaya lang matututo kung minsan kapag nauntog na siya. Kung minsan, bukol-bukulan na ayaw pa rin magising. Ang tao, kapag nasaktan, kailangang magbago. Hindi lalong mag-aalab ang galit. Dapat alamin ang katotohanan. Ang katotohanan ang magpapalaya kanino man. Buhay ba ang Ama? Kapag gusto mong mapatotohanang matatag matibay kang nilalang, pagsusumikapan mo
ang katatagang iyon ay hindi sa iyo, kundi iaasa mo sa Ama at mananalig ka sa Ama, gagawa ka ng tama tumpak para sa Kanya upang ang katatagan na ibigay niya sa sarili mo at magtagumpay ka sa mga layunin at hangarin mo. Sapagkat siya'y nasa iyo kapag nasa mabuti ka. Kapag ang katwiran mo'y tama tumpak, kapanalig mo siya. Kapag nasa lihis ka, ibang sumasayo. Buhay bang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. May tanong ba kayo? Kayo nga sumigaw dito. Mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Lahat po kayo ay manalig sa ating Panginoon sapagkat tayo naman lahat ay sa Kanya lang umaasa, di po ba? Tayo pong lahat sa Kanya lamang nagtitiwala. Tayong lahat sa Kanya lang dudulog. Sa Kanya lang tayo hihiling ng kagalingan, ng kalunasan ng lahat ng ating mga pasanin sa buhay. Siya lang ang ating dapat asahan sa buong buhay. At kung marunong kang magmahal, sabi nga po ng Panginoon, mamahalin ka rin. Kung marunong kang magbigay, sabi nga po niya, pagbibigyan ka rin. Kung marunong kang magparaya, pararayain ka rin. Kung marunong kang magpatawad, patatawarin ka rin. Kung hindi ka marunong magpatawad, huwag kang umasang ika'y pinatawad. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sundin mo muna siya at pakikita niya sa'yo. Nakakaubo. Ang mga kasunod na gagawin niya sa buhay mo. Kaya lamang ang tao, ang gusto, siya na lang nang siyang masunod. Siya na lang nang siya ang bigyan. Siya na lang nang siya ang sundin. Aba, kasakin mo naman. Kung kilala mo ang Ama, sumunod ka muna sa Kanya. Pagkatapos ng pagsunod mo, pakikita niya kung sino siya. Buhay ba ang Ama? Ang hirap sa tao, hingi ng hingi, ayaw naman magpakatotoo. Daing ng daing, ayaw namang maging ganap. Tawag ng tawag, hindi naman kinikilala yung tinatawagan. Panalangin ng panalangin, mayroon lang palang kailangan. Hindi po ako ganun. Pag sinabi ng isa, pag sinabi ng ilan, pag sinabi niyong lahat, pakita niyo yung totoo. Ang Diyos na tinatawagan niyo, nadarama ninyo. Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Ang may pandinig muli nakarinig. Ang paghahari ng Ama ay walang katapusan. Kaya lamang, kung ikay hindi tumatanggap sa Kanyang katwiran at puso mo'y batot di makadama ng pagmamahal, kailan may di ka matututo sa Kanyang kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Ako po'y natatawa kasi po may istorya po yung mga anak ko Kagabi po may binibili yung anak ko sa bahay. Pare, nasira yung motor niya. Naiwan doon. Nakisakay sa amin at kukunin. Hindi po nakuha. Kanina pong umaga, magtatanghali. Sinakyan yung owner at hahatakin yung motor dadalhin sa pier. Hindi na idala ng motor, ng owner ang motor, umandar ang motor, ang owner ang pumarada. Kakatuwa, no? Buhay po ba ang Diyos? At
At ito po ang dinatal sa akin. Anak, yung honor bagang inaasahan dahil malaki kayang hatakin ng isang maliit. Subalit, ang nangyari yung maliit ay umandar, nakausad at nakapuntang doon sa pinupuntahan na dapat ay gagawin at yung naiwan kayong malaki. Yan ang pawang katotohanan, anak. Huwag isipin lagi ng tao, sa malaki, doon siya liligaya. Sa malaki, doon siya nakasandig. Sa malaki, doon ang liwanag. Kung minsan kana kung ano inaasahan ng tao siyang hindi niya maasahan. Subalit kung ano, hindi niya inaasahan siyang aking ibibigay. Kaya lagi kayong nakatuon sa mainam at mabuting katwiran nang ibigay ko lahat ng pamamaraan. Buhay ba ang Ama? Natawa po ako. Alam niyo po, habang kinukwento ano istorya noon? Sabi ko, ano kaya ibig sabihin noon? Yun po pala, totoo naman Abay hahatakin ng motor. Pagkatapos yung hahatak pala, siya palang mamamatay. Kung minsan yung taong umaasa sa kapwa niya, yung inaasahan niya ay nawala, dapat kahit siya'y walang kakayahan, kumilos siya. Para sa tuwina ay hindi laging inaasahan niya. Kung mamatay yung inaasahan niya, patay na rin ang pag-asa niya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama. Lagi kang sa Kanya'y umasa, ituturo ang pag-asa at ibibigay ang pag-asa. Ibibigay ang lahat sa iyo at di pababayaan ka. Kaya sa anumang alam mo, mararagdagan at mararagdagan pa ito kung kinikilala mo ang totoong siya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Umasa ka sa Ama, di mabibigo ka. Tapat na puso mo'y gawin mong marapat. Sa Kanya'y magtiwala at huwag mapara. Ang iyong damdamin maina. Umasa ka sa Kanya, sa tuwina'y bibigay ang mga pamamaraan na Kanyang ialay, na di may bibigay ng sino mang nilalang, pagkat kaparaanan niya'y iba sa nilalang. May gagawin siya na hindi magagawa ng mga tao sa lupa. May bibigay siya na hindi maibibigay ng sino mang anak niyang tao lang. Gawin mo ang tumpak sa may maging dapat, maging marapat kang ganap. Sa tuwina'y asamin ang mabuting gagawin, tutulungan ka't tuturuan ng marapat sa buhay, na hindi ka malulumbay at hindi ka kailanman iiwan. Ang patuloy mong gawin, siyang pangalandakan, tulad ng Kristo nang pinakilalay siya. Buhay po ba ang Diyos? Natatawa ako, salamat sa inyo mga kaps. Pero ang totoo nun, hindi yung tinakpan nyo na yun ang nakasisilaw Buhay ba ang Diyos? May mensahe na naman yan. May mga tao na gumagawa ng mabuti para sa kanila'y matutuwa yung ginagawa nila ng mabuti. Pero yung ginawa pala nila, hindi yun ang nakakabuti. Tinanggal ang isa, lumiwanag ang isa. Yan ang totoo. Kung minsan, kapag kulang ang gawa at dapat ay gawin parehas, hindi magtatama, hindi magtutugma. Buhay ba ang Diyos? Kaya,
Gawin mo ang dapat, pagsabayin mong lahat. Ang sama at anak, ika'y magagalak. Buhay ba ang Diyos? Sa inyo pong lahat, may tanong po ba kayo? Aaron, may tanong ka ba? Ay, salamat. Kung gumaganon, para hindi ka na pag-iisipang praning. Buhay ba ang Diyos? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Mayroon mang kailangan kung hindi mo pa masilayan, pagbatahan mong hintayin at baka ito'y kamtin. Mayroon mang hinihiling kung hindi pa naibibigay, wag mong pagsawaan sa may idulog lamang at may tigim na pagmamahal ng ikay hindi mang hinawa sa bawat araw. Buhay ba ang Ama? Kung mayroon kang hinahanap, isabay mo pananalig at pananampalataya, wag mong sarilihin ang kayabangan at kagalingan. Sapagkat kung ito'y naging malabis ka, kailan may di mo makikita ang tamatumpak na tagumpay. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, mabubutit mapapalad ang taong sa Ama'y nagtitiwalang ganap. Halina kayo, tiwalay gawin, Ama'y kakamtin, pagpalain kayong lubos. May tanong po ba? Wala pong tanong. Mga lagad, halina kayo.